Sa mga hindi nakakakilala, mga baguhan, ako po nga si Rizal Santos, pastor po ng The Hub of Christ, Parañaque. Apa. Salamat po. Kaya pagkakataon ko ito na magpasalamat kasi nung nasa inordain ako, very limited din po. Salamat po, Pastora May, Pastor Dong. Kayo ang aking magulang, inspirasyon. Sa aking mga mentor po, si Pastor Morris, Pastora Sally. Maraming salamat sa mga kapatiran na nakakasama ko naghahayag sa street at sa mga kasasama sa big group sa Kapit Pandesal. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Amen po. At tunay nga na kanina po nahayag sa akin kung bakit ako'y nakatayo ngayon. Last 3.5 years ago, isa lang din po ako sa pinakilala na winelcome. Pero dahil po sa mga taong nagturo sa akin, nagpakilala ng Panginoong Hesus, dati po kasi ang gamit ko, sariling pangunawa at kaalaman ko lamang. Pero dahil may mga naggabay, ang ating mga magulang, mga kapatiran, hindi ko na po i-mention kung paano po ang dinanas kong mga pag-aaral, pagtatama sa loob ng panahong nandirito ako sa loob ng simbahan. Ito nga po, nakatayo sa inyong harapan bilang isang lingkod po ng Diyos na magkukwento po sa inyo kung paano ko hindi na-miss ang nilaan sa akin kabutihan ng Diyos. Ang purpose niya para sa akin at gayon din para sa inyong lahat na matatanggap niyo ngayong umaga. Na napakabuti ng Diyos, hindi niya pinabayaang napag-iwanan ako. Hindi niya pinabayaang hindi ko rin matanggap kung ano yung nakalaan sa akin. Perfect ang time ng Panginoon, di lang sa akin, kundi para sa inyong lahat. Amen? Opo. Kaya po, makikita niyo po kung paano po nangyari ang mga bagay na ito. Dahil nga sa may kanya-kanya po tayong panahon na inilaan na kung saan yung panahon na yon, angkop po sa bawat isang nakaupo ngayon at sa bawat isa po na nasa labas pa. Opo. At tunay nga nitong nakaraang linggo po, sa unang pasok ng linggo nitong buong Enero, ang naging topic nga po natin ay tungkol sa season, sa panahon. With our Pastor Dong Campoy, sa unang linggo, ang kanyang itinuro sa atin, walking in the season, di po? Reading the season. Opo. Yes. Tunay nga po yung reading the season is not just a mere reading, po. Meron pong kasama niyang listening, hearing, na may pangunawa at may paggabay ng mga kapatiran natin, ng mga pastor po natin. Opo. Kasi po, tunay nga po, kagaya nga po na sinabi sa Josue 1:8, pwede niyo po akong tulungan para po maalis yung kaba ko. Opo. Kasi po, hindi pala ito kape. Sa kape, 15 minutes lang ito. Ang haba eh. Sige po. Sa Josue 1:8 po, sabi, huwag mong kaligtaang basahin, aklat ng kautusan. Hindi po ba? Ganyan yan po naging matagumpay si Josue. Ako po, ganyan din ako naging matagumpay. At ang bawat isang nakaupo rito na patuloy na bumabalik, magkaminsan po, sabi ko kanina, naging ibang paraan po ang pagbasa ko. Gamit yung sariling, my own lens of perspective, understanding. Pero nung ako po'y nakilala ko ang Panginoon, ang totohanan, at may nagsasalita sa buhay ko, yung frequency ko, saka yung signal, may nagsasabi sa akin,
May nagtuturo. Kasi po, kapos ang ating sariling kakayanan eh. Lalo higit po ang ating pananaw pagka ginamit natin to limited. Opo. At limited din ng ating kaunawaan at kalakasan. Pero ang sa Panginoon, nasa mga magulang natin, nasa kapatiran natin, sila ang magpupuno nun. Di ba? Kaya yung hindi natin nakikita, makikita mo na tunay nga, mahayag sa'yo. Yan po yung reading eh. The revelation, kung ano yung inilaan ng Panginoon Diyos para sa atin. Pero ang nakakapangamba po, ay kung nakalatag na sa harapan natin yung revelation, but still, nandun pa rin tayo. Hindi tayo sumusunod. Punong-puno tayo ng scripture, memory verse, sisimula na ang oras at araw sa 24/7 na devotion. But still, yung inihayag sa atin, nandiriyan. Kaya po nung second week, last Sunday, si Pastor Morris nagturo, walking in God's season. Hindi po ba? Hindi lang natili na nandirito, nasa notebook, kundi mayroong pagsunod. Opo, di po ba? Ang pananampalatayang buhay, ang pananampalatayang walang pagkilos ay? Amen. Amen po. Oo, akala ko tulog kayo eh. Di po ba? Faith without action is dead. Kaya po, parang, ako po dati ganoon. Nakukwento ko sa mga kasamahan ko sa kape, mahilig ako magbasa, mag-aral. Akala ko magaling na ako. Opo. Pero iba po pala yung may magdidilat ng ating kalinangan dahil may mga magulang na nagturo po. Yung paglakad po natin, paborito ko po maglakad. Kaya lang, minsan po, iniiwan ko yung kasama ko. Diretso lakad ako. Pag kami nakita, may pasabit. Kaya hindi ko nadidinig yung instruction. Ano po? Kaya, nagbibigay na ng tip kung paano yung mga ibibigay sa exam namin noon. Bagsak ako, hindi ako nakikinig eh. Sarili ko lang ang sinusunod ko. Hindi po ba? Sa iba ako nakatingin. Pumapasok, pero iba yung pagtanggap, iba yung nilalakaran ko po. Kaya po yung isa yung po ng uri ng mananampalataya. Opo, sa panahon ng tayo nagbabasa, pero nagbasa lang pala, hindi isinabuhay, hindi nilakaran. Kaya po ngayong linggong ito, kung paano po, ako po, ginamit po sila Pastor Morris, Pastor Sally, sa pamamagitan po ng bunso kong anak, si Joseph. Opo. At ako yung nakarating po dito. Tuwing kausap ko si Pastor Morris, napakahilig magtapik. Kung paano po siya nagkwento, last week sa sermon niya, ganun po siya. Pagka pupunta ako sa bahay, magbibiyahe, nakatapik po siya. Opo. Opo. Kumbaga sa kwan po, yun po yung naging frequency namin. Yun po yung nag-uugnay sa amin. Ano po? At ako po, dahil nakinig, nilakaran ko, nakaangkop po ako sa spiritual meron ang Monte Hermoso family. Sabi ko, meron daw meeting, mga officer, mga leader, ay, hindi na po kami dyan. Sasabihin nila, no. Lahat para ang meeting na yun, hindi lang sa leaders. Punta ka doon, sama ka. Opo. Mayroong BBLT, no, sama ka. May gawain, sama ka. Opo. Nandun po yung nakita ko po, natanggap ko po, na kinakailangan kong umangkop, kinakailangan ko pong umugnay kung ano ang daloy sa panahong itinakda ng Panginoon na kung saan naman sa kanila ko unang natanggap din. Opo. Kaya po yung title ko po ngayon, Tapping into God's Season.
Amen po. Tapping into God's season. Nakapasok din. Opo. Opo. Tapping into God's season. Yung tapping po, may kailangan gawin. Bilang sa unang points ko po, it requires discerning, not speed. Opo. Tapping in God requires discerning, not speed. Parang message na po agad yun, ano? Kailangan ng discerning, hindi pagmamadali. Natutunan po natin dito, di ba, yung discerning. Alam naman po natin yung mga kababayan, mataas ang discerning, di ba? Ang discernment, ano po? Ang discerning po, discernment is knowing knowing the difference between right and wrong. Or pwede ring knowing the right between almost right. Sabi po ni Spurgeon yun eh. Knowing the difference between the right and almost right. Po. Kasi po, paano natin malalaman yun? Yun nga po, kung babalik po tayo kung tayo yung uri ng mananampalataya, na kung paano natin binasa, tinanggap ang mga aral at pangaral ng Diyos, gamit ang sariling pananaw at kaisipan natin, maaaring ibang direksyon ang pupuntahan natin. Hindi po ba? At tapos nandun ka pa sa estado na nagmamadali ka. Hindi po ba? Kasi po, ibang bagay po yung alam natin tama at mali, at alam natin kung kailan natin gagawin yon, kung kailan natin susundan yon. Hindi po ba? Kasi meron pong tamang panahon sa lahat ng bagay, di po ba? Opo. Hindi po ba ng mga kabataan tayo na nag-aaral pa? Hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Di po ba? Pero yung damdamin mo, sabi mo, may mga paraan, base sa sarili nating kakayanan, may pagmamadali. Di po ba? Opo. Kaya po, makikita po natin, basahin po natin yung kuhan. Tulungan niyo po ulit ako. Yung susunod kong verse po, yan po. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Dami ko na po yung isa pang scripture. Yung Habakuk 2:3. Ayun. Isulat mo ito sapagkat hindi panahon upang ito'y maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakikita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala. Hindi mo ba? Kasi po, isang bagay yung pangako ng Panginoon Diyos. Totoo po yun. Kaya lang, meron pong tamang panahon sa lahat ng bagay. Maganda po siguro ikwento ko sa inyo yung favorite character ko, si David. Di po ba? Si David po, sa batang edad niya, nakakatanggap na agad siya ng anointing eh. Hindi mo ba? In-anoint na siya bilang maging hari, di po ba? Pero, nagmadali ba siya? Hindi po. May tinatawag na waiting period. Di po ba? Yung waiting period ng bawat isa sa atin, yung panahong magde-devotion tayo, yung panahong sasabihin, schedule ka dito ng ganitong araw sa kape, may piniprepare. Binubuo yung character natin, relasyon natin, at part na yung kiskisan natin, di po ba? Doon na tayo lumalago. At tunay nga na, hindi natin pwedeng madaliin. Paborito ko ito eh, dahil alam ko lahat tayo paborito natin, sabi ng ating mga magulang. Kuya, pagtiwalaan natin yung proseso. Huwag nating i-shortcut. Yung shortcut po kasi pagmamadali. Tingnan niyo po, no? Yung mga dumating na pagsubok kay David at kung paano siya nanagumpay, hindi po lumagay sa ulo niya. Nanatili siyang magpagkumbaba. Inantay niya ang tamang panahon. Ano po? Ipinakita niya yung kung anong puso meron siya. Sa lahat ng pagkakataon, pwede niyang kuhanin na ang trono kay Saul. Na talagang parang leon na gusto siyang patayin, pero hindi niya ginawa. Ano po?
Dahil yung relasyon niya sa Panginoon, nandoon. Bata pa man siyang pastol, di ba? Nag-aalaga siya ng mga tupa, kumakanta siya, nagbubulay-bulay siya ng kanyang mga salita. Ang bawat isa ganun din. Maaring may edad tayo ngayon, pero ngayon pala nagsisimula sa Panginoon. Pero sabi ko nga po kanina, lahat tayo may kanya-kanyang panahon. Perfect po ang panahon na yon. At tunay nga lang po na ipagkakatiwala natin ang lahat ng gagawin natin sa Panginoon. Kasi every time na, kung sa sariling kakayanan lang natin, at merong anyo ng pagmamadali, hindi po magiging tagumpay po yun. Opo, maaring makuhan tayo, masawi, mabigo, panghinaan sa mga experience. Pero tulad po ni David, ang alam niyo po kung ano nabuo sa kanya? At alam niyo po ba kung anong pinakamagandang label meron siya, ang natanggap niya? Hindi po yung pagiging young shepherd niya. Hindi yung pagiging warriors. At lalo hindi pagiging king. Kundi yung pagkakaroon niya ng isang puso. Isang pusong ayon sa puso meron ng Diyos. Amen po? Opo, kasi po yung panahon ng kanyang pag-aantay, yung panahon ng say mga sinubok, ay doon siya nabuo. Ang bawat isa po sa atin. Opo. Hindi po masamang mag-antay. Alam niyo po ba, isa po yun sa dahilan nang hindi tayo makakapag-tap in, makakaangkop sa daloy ng panahon ng Diyos kung tayo magiging mainipin, kung tayo magiging magmamadali. Di po ba? Opo. Purihin ang Panginoon. Isa pa pong example, si Joseph. Sa batang edad, natanggap niya yung panaginip niya, di po ba? Na siya luluhuran ng kanyang mga kapatid at magulang. Di po ba? At siya, sa sarili niya, alam niya yun. Na one day, merong ipagkakalob sa kanyang Panginoon. At yung pagiging dreamer niya, di po ba? History na po alam natin na ginamit yun para siya ay malagay. Pangalawa sa pinakamataas sa Ehipto. Na nagligtas ang lahi niya at naglagay siya sa magandang kalalagayan. Ipinapakita rin po dito yung panahon na yon na nakakapag-interpret siya ng dream. Hindi rin niya sinamantala yon. Di po ba? Sabi ko nga sa kapit pandesal kila Kuya Robert, sabi ko, siguro sa kapanahon na nito ngayon kung si Joseph tinukso ng isang mayamang babae, mayaman na siya agad. Ano po? Pero hindi, nandoon yung paggalang po niya sa proseso, saka alam niyang merong iniahayag pa sa kanyang mabuti, mangyayari ang Panginoon. Kaya po, hindi po masamang mag-antay. Antay po tayo sa lahat ng bagay po, may nakatakda po, kagaya nga po sa binasa natin kanina sa Ecclesiastes, 3:11 po yun pala. May angkop, may nakatakdang panahon po para sa lahat ng bagay. Opo. Amen po. Sige po. Yung pangalawa po, yung pong tapping in God's season demands obedience and commandments. Opo. Kanina po, requires, bago natin makuha, kung ano yung nakalaan sa atin, may kailangan gawin, may require. Di ba ba? Ang required, walang pagmamadali. Di ba ba? Kuwan po tayo sa Panginoon. Naka-tune in tayo para alam natin yung tama. Di ba ba? Pangalawa po, tapping into God's seasons demands obedience and commandment and movement. Di po ba? Pakibasa po natin yung nakalaan na verse. Ayun po. Ang sabi po yan ba yun? Apo. Yan ba yun? Yung kay niya, yung kay Elijah, pinapunta siya sa karit, obedience. 1 King chapter 17 verses 2-4. Sabi po ni Yahweh, tama po ba?
Opo. Sa kwan po ito, sa susunod pang kwan. Ayun. Diba? Nag-aaral ako eh. Opo. Hindi po ba ang ganda na tayong mga nagde-devotion? Hindi po ba sarap na sarap tayo dito, ulit-ulitin dito? Alam niyo po, istorya po ito ng kahirapan. Tagtuyot. At si Elijah po ay isang propeta na hindi naman siya ma-exempted sa kahirapan. Ang Panginoon po, inutusan siya, sabi, pumunta ka ron sa lugar na yon. Ang tawag po doon ay, basahin ko po ng mabilis. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito, magtago ka sa batis ang karit, sa silangan ng Hordan. Mainom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak, maghahatid sa iyo ng pagkain. Di po ba? Obedience po. Di po ba? Sabi po natin, di ba nababasa natin lalo sa mga pastor natin, ang susi ng blessing, obedience, ano po? Buhay. Opo. Yung iba naghihirap, pero siya, merong isang lugar na nilaan. Lalakaran na lang po, pupuntahan na lang po natin. Kayo po, lahat na nakaupo dito ngayon. Matthew 6:33, inuna po natin ng Panginoon. Beyond materials po ang matatanggap natin. Kapayapaan, kasaganaan, ang matukuha po natin. Tingnan niyo po, ano? Masunurin po si Elias. Ano po? Ang propeta ng Panginoon. Merong inilaan sa kanya, pero humakbang po siya. Hindi po ba? Kanina, reading, di po ba? Yung last week, reading the season, yung kay Pastor Morris, walking in the season. Ang walking is weighing. Tama po? Kaya po siya nakasurvive. Sa gitna ng tagtuyot, nakasurvive po siya. Pero, sabi po ng Panginoon, you stay there. Pag sinabi ng Panginoon, diyan ka muna, huwag ka muna magpa-send off. Diyan ka muna. Pakinggan natin kasi ang mga pastor natin, alam nila yung tama. Pero, may movement. Hindi po ba, hindi naman, si Cardo nga natapos eh, ang daming season eh, di po ba? may natutunan ko dito, merong shifting of season eh. Di po ba? Yung shifting of season niya, sa verse 9, pinadala siya sa Sarepta. Oh, dahil hindi maubos yung tubig sa kuwan, no? Hindi dahil sa paubos na, pero merong inilaan eh, merong gagawin sa kanya. Susunod ba ako o ano? Pero nag-move siya, ano po? Obedience with movement. Hindi na stuck. Di po ba? Tuloy-tuloy po. Kumbaga po sa marami na ako, quota na ako sa sales eh. Hindi na, di ba? Patuloy po ang kwan natin. Kasi nga po, meron na tayong natanggap na revelation eh. Nabasa na po natin ang panahon na inilahad sa atin. Sa tuwing magbabasa tayo ng Bible, makikinig tayo ng sermon, tuwing mag-fellowship tayo, magde-devotion, kailangan po lakaran, at tuloy-tuloy po yun. Yung season po na yun. Parang episodes, ano po? Marami. Dinala po siya sa Sarepta. Di po ba sa Bible nabasa natin, may byuda, may anak, na halos huling patak na lang, ng langis, saka yung harina. Pero nakita po natin, may himalang ginawa, di po ba? Ganon din po eh. Sa pagsunod po, mayamang biyaya at mga himalang din natin nakalain. Kaya po yung sabi, sa prayer natin, beyond our understanding, mahirap sumunod, di po ba? Mahirap iwan yung maganda yung lugar mo. Pero ang Panginoon, may higit na nakaplano po sa atin eh. Oh. Sabi po, arise, go to Sarepta. May panibago pong pinagawa. Sa atin po, kagaya ko po, 3 taon kalahati nakaraan po. Nakaupo din po ako dyan. Naging marshal. Tatraffic po ako sa gitna. Opo. Naglilinis din dyan. Pero sabi ng mga magulang natin, doon ka na tumira. Opo. Dahil meron silang na-reveal sa kanila, na maaaring nakita rin nila, na-reveal sa akin, matigas ang ulo ko, ayaw ko pang gumalaw. Pakinggan po natin yung tinig na yon, na sa tuwing tayo po yung magde-devotion,
Malakas po yun. Sabi nga po sa pelikula ni Tarzan, ni Baby Jane, may alingaw-ngaw yun. May alingaw-ngaw yun. Matagal na po tayong inaantay na sumunod. Baka po mapanis yung nakalaan sa inyo. Opo. At tandaan po natin, yung may pinagagawa ang Panginoon, may nakalaan po siya. Hindi po ba? Si Abraham, bago pinalikas, may nakalaan sa kanya. Sa bawat isa po, may nakalaan po sa atin. Tunay nga po, yan po. Move when God says move. Stay when God says stay. Di po ba? Ang sarap. Kaya lang, yun na po ba tayo? Hindi na po yun tayo, di ba? Hindi po ba ang kalooban mo po ang mangyari? Not my will. Kaya po, kanina po sa devotion namin nila, Pastora Mega, karoon kami na share, nakibahagi ako. Sabi ko, Pastora, when we pray, hindi lang natin sabihin na, Lord, mangyari sa akin yung kalooban mo. Pag-pray din natin, Lord, kailan po, anong oras po, anong takdang oras po na ang kalooban mo ang mangyari sa akin at sa aking buong pamilya. Amen po. Mangyari po sa atin lahat yun. Kasi po, tunay nga na may inilaan po sa atin sa ating pagsunod. Sige po. Sa pangatlo po, ang sabi po, apurahin ko na po. Ang sabi po, tapping into God's season releases heaven's supply. Oh, sarap, di po ba? May resulta, may matatanggap, may i-release after completing the requirements, after na yung demand sa iyo na ibigay mo ng buong puso, yung obedience mo, pagsunod mo, may bibigay ang Panginoon. Yung magulang, may nakalaan. Big allowance for their children because they show high grades. They follow house rules. Yes. May re-release sa ating mga nagtatrabaho. Ano inaantay na i-release? Increase sa salary, bonus, hindi po ba? Ito po, heaven's supply. Kaya po pala yung prayer natin, ang sabi po, tayo'y manalangin and He will answer us beyond our understanding. Di po ba? Higit-higit sa hinihingi natin ang i-release ng Panginoon. Sige po, basahin po natin yung verse niya. Ayun. Ito na po yung Philippians 4:19. Sa English naman, para kay Brother Nigel and Sister Linda. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ. Amen? Oh, di po ba? Beyond, ano po? Ang sabi po, all your needs according to His riches. Opo. Heaven supply po. Para po lagi ko nadidinig ito sa sa economy. Yung pipeline, dadaloy. Hindi po ba? Pero bago dumaloy yung pipeline ng success, ng growth, kailangan munang nagawa yung mga unang requirements, kung ano dinidemand. Hindi po ba? At dadali yon. At hindi lang po ito nakapokus sa material blessings. Maaring ang heaven supply nito para sa mga binubuo namin sa bahayan na kulang ng workers. Hindi po ba? Magre-raise. Kahit na nasa edad ng mga karamihang kasama namin, medyo may edad na, magre-raise ng workers, maglalagay ng skills, ng kakayanan. Hindi po ba? Ano pwedeng heaven supply? Yung strength natin. Oh, to endure yung mga araw-araw na pagsubok na naranasan natin. Wisdom. Kung paano, lalo yung mga kababaihang asawa, kung paano sila mas higit magiging matalino sa pangangatwiran, sa mga mister na hindi umaamin. Amen po? Ay, mababait ang mga
have voice. Di po ba? Yun po yung matatanggap natin eh. Heaven supply not only yung materials. Wisdom. Di po ba? Ano pa po? Open doors of opportunity. Ang galing, ano po? Yung mga may negosyan, yung mga negosyo, yung may hirap, buksan, simulan, dahil sa pagsunod, yung taong mahirap kausapin, magugulat na lang na ganito ang dapat bayaran, lumiit, na foreclosure na, open doors of opportunity. Amen po, di po ba? Ayun po, mayroong provision, grace. Yung grace na ibibigay sa atin sa kabila ng pressure na meron tayo, paano natin i-deal yun. At yun nga po, yung strength to endure. Yung pagsubok natin sa mga anak natin. Ako po, yan ang hinihingi ko. Kaya patuloy ang dating ng strength at pagsubok. Amen. At yung favor, hindi po ba? Mayamang pabor. Hindi po lahat may blessing na kagaya ko anong favor na ibibigay sa bawat isa sa atin. Opo. Kasi napakamahal tayo ng Ama natin Diyos. We are all highly favored children of God. Amen po. Kaya po, tiyak po yan, dadali po yan. At higit sa lahat po, power. Kaya po ako nakatayo dito because of power that I receive from God. Kayo po, kaya nandito yan. Dahil sa power na yon, sinabi kanina ni Pastor Adas, we will receive power. Amen po. Yes. Wala po tayong dapat ikahiya. Dahil po yung nagbigay sa atin ng power na yon, siya po ang naging daan ng kaligtasan natin. Opo. We will receive power. Opo. Ibang klaseng power po. Opo. Yan po no? Dahil nakaangkop tayo sa daloy ng panahon ng Diyos, ng takdang panahon ng Diyos, yan po hindi po mapipigilan sa atin yan. Sabi po, natututunan po natin dito, hindi mo na kailangan manghingi. Automatic po yun kasi po naka-pipe. Dire-diretso na po yun. Walang iniwan po sa planta ng langis. Meron na pong naka-lay na pipe para makapunta sa atin. Nakalatag na po sa atin lahat. Kaya nga po, napakaganda po ng nila ang pagtuturo sa atin, ng unang linggo, reading, the season, nakaraan naman po, walking the season. Ngayon naman po, yung tinatawag na tapping in the season. Hindi po ba? Apo, at maganda pong ilustrasyon ano po, para po mas makakuha po tayo. Sa panahon po natin, lalo sa ibang bansa, ang light rail system nila ay maraming ruta. Ano po? Maraming ruta eh. Meron din tayong napapanood natin sa TV, tinitingnan din nila kung saan sila pupunta, kung anong terminal, kung anong track, di ba? Binabasa. Di ba? Balik ko lang po sa kuwan. Binabasa kung saan yung destination, kung ano yung schedule. Hindi po ba? Merong mga para malaman natin. Kasi hindi ka naman pwedeng pumunta ron, mawawala din tayo, di po ba? Kaya binabasa. Ngayon, pagka nabasa mo na, nandun na, alam mo yung direction, alam mo yung schedule ng tren, hakbang ka na. Ano po? Hahakbang ka na ngayon, papunta dun sa, given na meron ka ng top card. Tama po ba? Top card, dala-dala mo yung top card mo. Nandun ka na ngayon sa gate. Ito po iyon. Para po tayo makapasok sa gate. Yung gate po, ano po yung gate? Yun nga po yung nagbubukas. Heaven supply. Papasok po tayo doon. Pero kailangan natin pumasok, bago tayo makapasok, yung card natin, ma-ATM man yan, kailangan nating i-activate para bumukas ang pinto't makapasok tayo. Amen po? Yung po, we will tap. We will tap po. Sabi ko nga po kanina, pinagpala po ako at ang bawat isa sa atin. Lalo na po yung mga kababata.
hindi tayo napag-iwanan. Di ba? May nakatakda at akmang oras sa atin na pagbukas ng gate, nandoon pa rin tayo, nakapasok pa rin tayo. Hindi mo ba? Purihin po natin, Panginoon. Salamat po. Saglit po. Napabilis yata ako. Opo. Provision. May sulit pa ba akong kwan dyan? Clips? Wag muna dyan. Tatapos na ako. Sige po. At yun nga po, no, sa mga automatic po, dadali po yun eh. I-testimony ko po, yung sa akin, ano po, sa akin at sa mga anak ko, at sa mga ilang kapatiran ko na lagi namin kasama, sa kapit pandesal, sa devotion. Tunay nga na, yung karanasan po ng ikinukwento ko sa inyo ngayon, sila din po ay may mga karanasang ganyan. Po. At tunay nga na, yung pagdaloy po, ng ibinibigay ng Panginoon, natatanggap patuloy ng bawat sa dahil nga sa pagdugtong, na-activate po, nahayag po, yung una ng mga sa kanila sa bawat isa na na-reveal po sa pagbabasa, sa pakikinig. Opo. At tunay nga na nandoon yung pagdaan din ng bawat isa sa proseso. Dahil hindi naman nga po tunay na madaling lumakad, sumunod. Maraming dapat i-consider po. Maraming dapat isalang-alang. Hindi po ba? Yung kalusugan, yung pamilyang iiwan, yung kabuhayan. Opo. At tunay nga na, pero sabi nga po, sa pagsunod, laging may nakalaan eh. May nakalaan. Opo. Kung tayo lang po, kung paano natin kukuhanin yun. Bigla ko pong naalala, ibalik ko po. Yung nga pong, ayun po. Sa topping, in God's season, produces fruits po. Tunay nga po na tayo po, kami pong mga katatayan po dito, no? Mga pundador ng tahanan. Pakibasa nga po yun sa kuhan, yun sa, yung palm tree. Opo. Kung paano po ang mga tatay nagbunga. May verse po dyan tungkol sa cedar tree. Psalms 92 po ba yun? Ayan po. Basahin po natin. No? Tulad ng palmera, ang taong matuwid, matatag ang buhay. Si darang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito'y tumanda. Lunti at matatag, ang dahon nitong ay laging sariwa. Yun po, di po ba? Ito po tayo. Tulad ng isang punong cedar. Ang punong cedar po, ang cedar tree, favorite po siya. Pangunahing materyales siya sa pagtayo ng templo nung araw po. Opo. Isa po siyang mabangong puno. At ang isa po sa karakteristik niya, yung root niya po niya, may kakayanan po siyang lumalim yung root niya. Alam naman po natin, di po ba, tayo individually, yung relasyon natin, yung vertical relationship natin sa Panginoon, lalo tayong mga ama, hindi po ba? Mentras matatag, lumalalim ang pundasyon natin bilang mga Kristiyano, bilang mga ama ng tahanan. Nandun ang kasiguraduhan ng katibayan ng ating pundasyon. Di po ba? Sa amoy pa lang po, napakabango ng puno na yan. Kaya po yan ang ginagamit nung araw sa templo po ni Yahweh. At yung po niya, yung kakayanan niya, yung strength niya, bayuhin man, magaganya lang po at babalik siya sa tunay na formation niya. Dahil nga po, ang sikreto, patuloy po siya nagpalalim. Yung pag-angko po niya, pag-ugnay niya natin sa Panginoon, yung relasyon po natin, tuloy-tuloy po. At tunay nga yung pagbunga niya, napakabango.
Di po ba, ng taong nakaugnay sa Panginoon? Di po ba? Sabi po sa Juan, di po ba? 15:5-6, ang mananatili sa akin, ang siya magbubunga, di po ba? Yan po, ang ating ilan sa mga benepisyong matatanggap po natin. Yung pag-tap in natin, di po ba? Sa Panginoon. Yung pag-ugnay natin, ma-activate po lahat yun. At tunay nga, yung power na sinasabi kanina, malilipat din po yun sa mga anak natin, sa mga taong inaabot natin. Tuloy-tuloy po ang pamumunga natin, spiritually, at maging sa secular na pinagkakabalahan natin bilang mga tao at higit sa lahat, tao ng Diyos. Sige po, doon po sa verse, sa 5th item po natin, tapping into God's seasons makes you unstoppable. Amen? Unstoppable from expansion to extension. At di po ba, tunay nga na, basahin po natin yung sa Isaiah 52. Ayun, 60 verse 22. Sige po. Samahan niyo po ako. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay nagdaming mainam. At ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. O si Yahweh at nagtutupad sa aking mga pangako pag dumating na takdang panahon. Amen po, di po ba? Maaring nasa atin na po yun, yung takdang panahon, yung iba. Maaring ayaw pang pumasok, ayaw i-activate. Basahin din po natin yung sumunod na verse po. Sumunod na scripture sa Tagalog po. Ayan po, yan, sige po. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Opo. Pagka po nakatap-in tayo, yung pong pinakamagandang nangyayari, matatransform tayo. Hiramin ko yung turo ni Pastora kahapon. You worm Jacob. Tayo mga kalalakihan dito. We are like, before, we are worm, makasalanan, madumi, nagtatago. Pero dahil nung tayo'y naugnay sa isang matabang lupa, nasa lupa man tayo pero ibang lupa na ang tinanunan natin. Di ba? Na-transform, na bagong buhay. Di po ba? Pastora, marami kami dito. Marami tayong nabagong buhay dito na ginagamit ngayon sa araw-araw. Nariyan po yung mga taga-kape. Pwede ko bang imbitahan yung kape? Lalo yung mga taga-kape. Punta po kayo rito. Yung taga-kape at pandesal. Ayan. Yung mga binago ang buhay. Opo. Nagkaroon po sila ng kapangyarihan, ipakilala, ihayag ang Panginoon Diyos sa kalsada at saan mang gawain, saan man sila dalhin. Ito po, when they tap into the season of God, this ministry is one of their activity or service. Sila po, ang ilan po, alam ko po lahat kayo, mayroon din, kanya-kanyang binago po tayo, dinala po tayo sa isang paglilingkod, tinransform po tayo. Ayan po, di po ba? Mga transform life, hindi po sila na-stop. Si Kuya Robert po, hindi nagpa-stop sa Montalban. Dumating sa buhay niya yung shifting of season. Amen? Sumunod. Dahil nakinig din siya. Yung matagal niya nababasa, may nagpaliwanag ng mga magulang sa spiritual na may dapat takbangan. Si Brother Albert din. Ang bawat isa po rito,
mga binagong buhay po dahil umugnay po, umangkop po sa daloy ng panahon na itinakda ng Panginoon Diyos sa atin. Palakpakan po natin sila. Sila po araw-araw, walang sawa po. They make Jesus known in the street, in the barangay, in the city hall, in the market. They speak Jesus. The name of Jesus who changed their life. That's the power they received when they surrendered their life to Jesus. Amen? Oh, yes. Sila po dating na-stop sa garahe, dating na-stop sa bahay, sa barangay. Ngayon po, they are all transformed. They've been made unstoppable, serving God, introducing God sa lahat ng pamilya, araw-araw po. Sa sambahayan, sa devotion, sa kalsada, in the street, Sister Lydia. These people, yes, ng buong pag-ibig at pagsunod, pinakikilala si Jesucristo. Hindi sila nanatiling nasa kwarto lang nila with their air conditioning room, playing their apples, but they choose to get out of their comfort zone to show that no things, no trials, even their ages, even their rheuma will not stop serving God. Amen? Kaya, here they are, all transformed life, ginagamit sa katagumpayan din ng mga ibang naabot. Mismo mga kanya-kanyang pamilya, aming mga kanya-kanyang pamilya, nakita ang isang binagong magulang. Alangan namang hindi magbago ang anak. Hindi po ba? Alangan namang hindi sila pasakop. Maghihiwalay na ang dekolor sa puti. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay nila. Opo. Salamat po. Ito rin po yung pagkakataon in behalf of our pastors, Pastor May, Pastor Dong, Pastor Carl, Pastor Das, Pastor Yogi, at sa lahat ng mga magulang sa spiritual. Napasalamatan po ang bawat isa sa inyo, sa atin. Hindi po natin sinarili yung nakilala nating Panginoong Jesus. Hindi po natin sinarili kung ano yung karanasang nagkaroon tayo nung tayo naugnay sa Panginoon. Kundi, ibinahagi natin sila. Yung pagmamahal na yun. Yung kaligtasan na yun. Na dinala ng mabuting balita ni Jesucristo na ating pinakikilala sa kape at pandesal. Kape at pandesal, salamat sa mga buhay na binago mo at babaguhin pa. Kape at pandesal, salamat sa mga nabuong pamilya. Salamat. Salamat, Panginoon. Ikaw ang patuloy na ipakikilala ng mga nakatayong nandirito at mga tutugon pa na nandiriyan ngayon sa loob ng sanktuaryong ito. Panginoon, salamat. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang iyong kaharian, ang iyong gawain sa iyong kaharian. Tunay nga, Lord, yung power na natanggap nila dahil sila'y umugnay, umangkop sa Panginoon, ang maging daluyan po, Panginoon, sa lahat na ng unang inabot at aabutin pa, maging ang lahat ng nakaupo dito na hindi nila aantayin dumating ang edad ng mga nandiritong nakatayo bago sila magpakilala, bago sila maging unstoppable. Amen? Salamat po, Panginoon. Salamat. Makaupo na po tayo. Amen. Kaya po, napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At tunay nga po, balik na po ako dito. Matatapos na po. Po. Yung po, hindi po gawa ng ninuman isa sa amin dito. Hindi rin po gawa ng aming mga magulang sa spiritual po ito.
Opo. Ito po ang tinrabaho ng Panginoon. Ito po yung resulta nung natanggap na biyaya at abag ng bawat isa na nandirito po. Na tayo po lahat makatugon po doon sa Great Commission po. Na tayo po lahat magmula sa loob natin, lalabas po. We will extend po. I-share po natin kung ano yung karanasan natin. Hindi lang po tayo ang mananatiling nakaupo lang. Pipiliin po natin na ang kaupo natin sa susunod na linggo, ibang mukha na po. Pwede po ba yon? Na yung katabi naman natin next week, iba ng mukha. Hindi dahil sa kinasawaan nyo sila, kundi dahil gusto nyong maranasan din na mga abutin ninyo na sila naman ay uupo dyan at makakaranas kung ano ang naranasan ninyo ng bawat isa. At yun po ay mangyayari sa patuloy nating pagbabasa, pakikinig sa ating mga magulang, kung ano iniahayag sa revelation sa ating mga sariling relasyon sa Panginoon, sa ating pagsunod. Hindi po ba ang pagsunod, paglakad sa mga natanggap natin at tunay nga na hindi natin pabayaan na nandun lang tayo sa gate. We will tap the card. We will tap kung ano natanggap natin for us to enter to that gate sa breakthrough, sa lahat ng inilaan sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kasi pwedeng ipagkait na tayo ito na. Pagpasok natin doon, kakaibang experience ang matatanggap natin sa heaven supply na yon. Yung kabuuan ng power, doon natin matatanggap. Beyond our understanding, kung bakit ikaw pala maaga ka nang gigising para hindi mo mamiss ang devotion, na ikaw pala aalisin mo na ang dahilan mo, yung mga dahilan kung ba't hindi ka makatugon sa mga assignments ng bahagi mo, sa portion mo, sa sambahayan, sa kapitpandisal, sa ibang ministries. Dahil nandoon yung nakalaan sa bawat isa sa atin. We have to tap. Tapping is the access in that heaven's supply. Amen? Purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat po sa bawat isa, Panginoon. Nadalangin po ako. Tunay nga po, Panginoon, magkaminsan, ginagamit pa rin po namin ang aming sariling pananaw, sariling kalakasan, sariling katalinuhan, para bang mas nasisiyahan kaming manatili tsaka kung anong meron kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po dahil una pa man po, hindi ka naging madamot, hindi lang kaligtasan, hindi lang kapatawaran, kundi ang kapangyarihang kakailanganin namin po, Panginoon, ay patuloy nga pong ibinigay mo na rin po sa amin. At salamat po, Panginoon, kung paano kaganapan ito dahil sa aming mga pastor, sa aming mga magulang sa espiritual, sa aming mga kapatiran, ay lalong mahayag ang mga bagay na ito po, Panginoon. At tunay nga, Lord, salamat. Hindi po namin nahangarin yung bunga. Hindi po namin nahangarin kung ano mang kapangyarihan. Ang hangad po namin, Panginoon, ang ikaw ay malululahati sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat. Kayo po ang magpagpala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin. At ang bawat isa ay magsabi po ng Amen. Purihin po ang Panginoon.